natin yung iba at let's tune in our hearts this morning. Alam ko ang iba sa inyo ay nais ituloy ang kanilang pagtulog, pero mamaya po natin ituloy. Sikapin nating maging gising at tutok ang ating atensyon, ang ating puso sa umagang ito. So are you ready for the Word of God? Alright? So focus na po tayo. If you want to have our fellowship, later on we can have our fellowship. But for the meantime, let's give our time for the Word of God. Tayo pong lahat ay tumayo at para po sa ating pagbasa, again, Acts chapter 2. We will be reading Acts chapter 2. Same text po ang ating gagamitin. At in the past Sundays for the month of September, we are dealing with those words, the vocabularies of our ministries. Not to expound anymore, papaanong na-encounter natin ang Panginoon, how are we going to engage in the ministry. May mga panahon na tayo ay madadapa at manghihina. We need to encourage each one of us, and we need to extend the gospel. And then last week, we preached about empowerment. So again, Acts chapter 2, verse 41 to verse 47. Acts chapter 2, verse 41 to 47. Buksan natin ang ating mga Biblia. Right? And this account happened during po the day of Pentecost. Matapos na ang Panginoon ay umalis, namatay, nabuhay na magmuli, siya ay pumunta sa langit na bayan upang ipaghanda po ng permanent dwelling ang mga magsisimpanampalataya sa Kanya. But after 50 days, they were longing, they were toiling, yet they were longing for the Lord Jesus Christ. At ipinadala po ng Panginoon ang banal na Espiritu in the day of Pentecost. And this is what happened on these early disciples or Christians. On verse 41, then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And then on verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common. Verse 45, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And then on verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Pagpapatuloy ng ating pag-aaral, empowerment with regards to empowering our discipleship. Let us go to the Lord in prayer. Ama naming Diyos na mapagpala sa lahat, sa araw pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa buhay po na inyong kaloob. Salamat Panginoon sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat Panginoon sa proteksyon sa bawat araw. Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat sa panibagong buwan na ito na ay inyong pinagkaloob. Salamat sa inyong walang hanggang provisions. Kami Panginoon ay sumasandal din sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga kabuhayan, sa mga mahal sa buhay. Pero higit sa lahat, kayo po ang aming pinakang sandalan. Salamat Panginoon sapagkat you cannot exhaust yourselves. Hindi rin kayo maaaring Panginoong maubusan because our economy depends on God's economy. Salamat Panginoon sa mga provision ng aming makakain, ng aming mga bayarin. Salamat Panginoon sa isang linggong ito, sa buhay na inyo pong pinagkaloob, sa aming mga naging trabaho, sa pag-aaral. Lord, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo at sama-sama po naming nais magbigay ng pasasalamat at nais namin kayong purihin. Ngayon din Panginoon, sa umagang ito, nais po naming magkaroon muli ng panibagong hamon,
panibagong kalakasan mula sa inyong salita. Maaaring ang aming pinag-uusapan sa umagang ito ay hindi isang bagay na kung saan ano ang inyong kayang maibigay sa amin, kundi ito naman, Panginoon, yung ano ang aming maihahandog pabalik para sa inyo. For what shall we can render unto you, O Lord, for all your goodness and benefits sa aming pong buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa araw pong ito, bagamat masama ang panahon, pero nananatili kayong mabuti bilang aming Panginoon. Pagpalain niyo po ang salita, ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. We are dealing this sermon about empowerment. Kung papaano ang ating physical na katawan ay ating pinapalakas, kung papaano ang ekonomiya ng ating bayan, ng ating bansa ay ating pinapalakas, kung papaano ang ating mismong mga pinansyal na kalalagayan ay ating pinapalakas. Gayon din naman po sa ating buhay, papaano natin palalakasin ang ating iglesia, papaano natin palalakasin ang ating lakad bilang buhay mananampalataya. And last week, nakita po natin sa buhay ng mga unang mananampalataya kung papaanong naging growing, kung papaanong naging empowered talaga ang mga churches during that time. At makikita po natin yung ilang bagay dito. Unang-una, verse 41, and they that gladly receive His word. And they that gladly receive His word. Ang unang bagay na nakita po natin, how they empowered churches during the time, is by building their relationship. Pinalakas nila ang kanilang relasyon sa Panginoon through the Holy Spirit, and not just to Holy Spirit, but they gladly receive His word. Masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos, masaya nilang tinanggap hindi lamang ang mga pagpapala ng Diyos, kundi ang mga kautusan ng Diyos, ang mga hamon ng Diyos. And once they accepted the word of God, ito po ay naging isang malaking hamon sa kanilang buhay, patotoo. It means to say, mga kapatid, if we want to empower our Christian life, our church, wala pong ibang pinakang unang paraan at pinakang unang daan, kundi palakasin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. We are building relationship with our schoolmates, with our workmates, sa ating mga boss, sa ating mga nakatataas sa atin, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, and that's good. And it was supposed to be. Pero mga kapatid, we should also mind our relationship with Jesus Christ. Dapat nakikita mo rin ano ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi lang natin pinag-uusapan yung relasyon na tinanggap ko siya, kinilala ko na siya sa aking buhay. Am I having an ongoing intimate relationship with Jesus Christ? Sapagkat maging sa buhay mag-asawa, pwedeng may relasyon pa rin kayo, pero malamig ang inyong relasyon sa isa't isa. So in order for us to empower the church, we should empower ourselves by building our relationship with our Lord Jesus Christ. At ang ating pong pagpapalakas ng ating spiritual na buhay ay hindi po susulong sa pamamagitan lamang ng ating pagpapalakas sa araw po ng pananambahan. It is not just based on our Sunday devotion, but it should be based on our daily dedication or encounter with God. Kaya nga mga kapatid, sikapin natin na talagang minsan man tayo po ay napapalayo, minsan hindi tayo nakakapag-church, minsan may mga problema tayo sa buhay. But one thing na wag po natin kakalimutan ay yung tayo po ay tumawag at muli pong ipanumbalik ang ating mainit na relasyon sa Panginoon. Hindi nawawala ang ating relasyon sa Diyos sapagkat ang kanyang pangako ng kaligtasan ay hindi bigay-bawi. We have this eternal assurance of salvation, pero ang nawawala sa atin ay yung init at lalim ng ating relasyon. Tulad po sa isang mag-asawa or tulad sa isang ama at anak, hindi nangangahulugan na ang iyong anak ay naglayas, hindi nangangahulugan na ang iyong anak ay nagdabog, lumalayo, hindi ibig sabihin hindi mo na siya anak. Siya ay mananatili mong anak. You still have that kind of relationship. Pero anong nawawala? Nawawala yung inyong matamis na partnership, nanlalamig kayo sa isa't isa, hindi maganda ang inyong relasyon. Ganon din po sa ating Panginoon. You may still be the children of God, you may still be the son of God, pero mga kapatid, hindi lang sapat na anak tayo ng Diyos. Dapat sikapin natin na maging malalim
maayos at mainit ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, that's what the early Christians did. They gladly received His Word. Masaya, mainit nilang tinanggap ang Diyos at ang salita ng Diyos. Alam nyo, ang isang taong malayo ang relasyon sa Diyos, nawawala na yung excitement natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nawawala yung excitement natin sa pagdulog sa tahanan ng Diyos. Sapagkat it will reveal lilitaw at lilitaw yung ating totoong lalim ng relasyon sa Diyos upon how we receive His Word and upon how we entertain Lord in our lives. Pangalawang bagay, verse 42. Pangalawang bagay, bakit po naging matagumpay, naging napaka-empower ng mga mananampalataya ng unang panahon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Hindi lamang sila nakiisa sa Panginoon, nakiisa sila sa mga bawat mananampalataya. Ang ating relasyon ay hindi natatapos sa ating relasyon sa Diyos. Merong relasyon na iniwan ng Diyos na kailangan mong pahalagahan, at yan ay ang relasyon mo sa mga bawat mananampalataya. Hindi man tayo magkakaparehas na mga lugar na kung saan tayo ay pinanganak, hindi man tayo maaring magkakadugo, pero mula sa dugo ng Panginoon tayo ay pinagkaisa. Tayo po ay binuklod and we are called for the fellowship. Sila po ay nagkasama-sama bagamat hindi sila magkakilala, bagamat iba-iba ang antas ng kanilang buhay. They gathered themselves, breaking bread, and in prayer sila ay nagpapanalanginan. And we should have fellowships in different gatherings, and we should also have fellowship in different ministries. Hindi lamang sila basta nagsasama-sama, kundi nagsasama-sama sila upang pagtulungan ang gawain ng Panginoon. Ang isang iglesia po ay susulong una sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, ito'y magpapatuloy mula po sa concern, mula po sa pagtutulungan ng mga mananampalataya. We ought to be in the ministry. We all ought to be engaged in the ministry. Yan po ang isang kadahilanan bakit ang mga iglesia ng unang panahon ay talagang pinagbuklod at pinagpala ng ating Panginoon. So, as we continue our series of sermon, first, how is your relationship with our Lord Jesus Christ? Kamusta ang iyong relasyon sa Diyos? Are you getting near to God or are you getting far away to God? It doesn't mean that you are on the church, you are getting near at the church. It doesn't mean you are getting near with the Lord Jesus Christ. You may have the presence, you may be in the presence of the church, but you may be absent in the presence of Christ. Our desire every time we come to church is we also come to Christ. Anong sikreto? They gladly receive His Word. Masaya, buong puso kong tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung ating pag-meditate, yung ating pagbubulay-bulay habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pwedeng lalabas ka ng bahay iglesyang ito nang maaari ikaw ay nakarating sa church, pero na-miss mo ang Christ. And they continue steadfastly in apostles' doctrine, fellowship, and in prayer. Now, hindi lamang po relationship ang pinalalakas natin, hindi lamang po yung tinatawag na fellowship, but the word discipleship. The word discipleship. Sabi po sa verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Okay, verse 46, and they continuing daily. Tingnan niyo po ito ang taong merong malalim na relasyon sa Diyos, they continue, nagpapatuloy. Ang isang tao na merong magandang fellowship, ang isang tao that he fellowship in gathering, ang isang tao that he fellowship in the ministry, and they continue daily with one accord in the temple and breaking from bread, look at the word, house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. House to house, hindi lamang po sa sanctuary, hindi lamang Panginoon, hindi lang sa temple, hindi lamang sila nagkakatipon-tipon, kundi sila'y nagbabahay-bahay. It's Bible study. Hindi lamang sila nagbabahay-bahay, sila ay kumakain, sila ay nagsasaya with the singleness of heart. With the singleness of their heart. Makikita po natin, and speaks about discipleship sa kanila pong buhay. Did you know that there's a big difference between Christians and being disciples? Ang salitang Christian po ay 3 beses lamang nabanggit. Okay, you should know that.
in the Bible, in the King James Bible. 3 beses lamang po nabanggit ang salitang Christian. On Acts chapter 11, verse 26, ito po yung unang-unang pagkakataon na pinangalanan ang mga mananampalataya, and the disciples were also called Christians first in Antioch. Pangalawang pagkakataon in Acts 26 verse 28, kung saan si King Agrippa, sinabi niya kay Paul, I almost thou persuadest me to be a Christian. Halos makakilala na si Agrippa, halos siya ay ma-convert to Christianity, pero hindi po nagtagumpay. Naging matigas ang kanyang puso. And 1 Peter chapter 4 verse 16, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this behalf. 3 times in the Bible, we call ourselves Christian. But Jesus is not just interested of us being a Christian. But how about the word disciple? The word disciple in the Bible mentioned 261 times in the New Testament. From Christian to disciple. In Matthew chapter 4 verse 18 to 22. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, Andrew, and his brethren. Ito po yung unang pagkakataon na ang Panginoon po ay tinawag silang mga disipulo. Ito yung pagkakataon na ang Panginoon ay hindi lamang nagligtas, kundi siya po ay naghanap ng mga makakasama niya sa kanyang gawain. At ang ginagawa nila noon, they are casting their net into the sea, for they were fishers. Naglalatag sila ng lambat sapagkat sila ay mga mangingisda. Pero sabi ng Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi mga isda ang inyong lalambatin, kundi mag-aasik tayo ng lambat sa mga kaluluwa, sa mga tao, upang sila sumampalataya sa akin. And they straightway left their nets and followed him. And on Luke chapter 9 verse 12, kompleto na ang mga disipulo. Then he called these 12 together and gave them power and authority over all evils and curse diseases. So we can see here, may mga 3 level po ng mga those who encounter with Jesus Christ. The first level is the crowd. Ano po yung crowd? Mababasa natin sa Biblia na tuwing ang Panginoon ay nagpapakita, dinudumog siya ng crowd. Nandyan na ang Panginoon, magpapagaling. Nandyan ang Panginoon, lalakad ang pilay. Ang bulag ay makakakita. Nandyan ang Panginoon, magpaparami ng mga pagkain. Hindi ka magugutom. Those were the crowd. At napakarami po nun. Multitude of crowd ang nandun po sa ating Panginoon. Sino po yung mga crowd? Okay, feedback. Okay? Sino yung mga crowd? Ito po yung mga crowd, sila po yung mga kilala ang Diyos. At sa ating pong buhay, ang dami rin pong nakakakilala sa Diyos. We are a Christian country, right? 99% kilala ang Diyos. Sila yung mga multitude na nandyan, nag-aabang kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Pagagalingin ba kami ng Diyos? Imumultiply ba kami ng Diyos? Ipopromote ba kami ng Diyos? They are the crowd. Pero mga kapatid, hindi po nagtatapos sa crowd eh. Habang ang Diyos po, padami ng padami, pero habang ang Diyos po ay nagpapatuloy sa kanyang buhay, ito pong mga crowd na ito ay mabilis ding nawawala. After they receive those blessings, naglalaho po itong crowd na ito. At ganyan po ang maraming tao. They are looking for the blessings, but they are not really intended to come for the blesser. Nakatingin sa pagpapala, pero hindi nakatingin kung saan nanggagaling ang tunay na pagpapala. And they are the crowd. So, yung crowd, sila ay kilala ang Diyos. Kinikilala nila ang Diyos. Ang pangalawang level that encounter with Christ, yung Christian. Sino po yung mga Christian? Sila ay hindi lamang kilala ang Diyos, kundi nagdesisyon na magkaroon ng relasyon sa Diyos. And we are Christians. Hindi lang natin basta narinig yung gospel, hindi lang basta natin tinatanggap yung mga mabubuting pwedeng ibigay ng Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng ibibigay ng Diyos. Pero higit sa lahat, ang tinanggap natin ang kanyang kaligtasan. So from a crowd, kilala mo lang dati ang Diyos, pero wala ka talagang tunay na relasyon sa Diyos. From being a crowd, kumukunti yan, iilan lang yung nagiging Kristiyano. Sila yung may relasyon sa Diyos. Pero hindi po doon natatapos.
From being a crowd to Christian, meron tinatawag na mga disciple of Jesus Christ. Thousands ang pinakain ng Diyos, di ba? The feeding, the miracle of feeding. From thousands, naging hundreds of Christians. Pero from hundreds, it became 12. There is a narrow gate going to be a disciple of Jesus Christ. Pero ang disipulo, hindi lamang sila may relasyon sa Diyos, kundi sila yung tagasunod ng utos ng Diyos. Disciple, it means discipler, it means a teacher, a rabbi. And if there's a teacher, there is someone who are willing to learn and follow the disciples. May student. At kung may student, merong teacher. At kung merong teacher, merong utos. At kung merong utos, merong dapat sumunod. And those are 12. And disciples separates from Christian. Hindi lamang po nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Nais ng Diyos na samahan mo siya sa kung anuman ang anong pwede niyang ipagawa sa atin sa gawain. Maraming mga tao, they stuck to being a crowd. Okay na yung kilala ko ang Diyos. Okay na yung nakakaambunin kami ng pagpapala ng Diyos. Pero yung papasok sa relasyon, parang mabigat. And we are grateful kung nakapasok man tayo sa pagiging relasyon, pero maraming Kristiyano na kontento na sa may relasyon sa Diyos. But there is another gate, an encounter with Christ. Be a follower of Christ. And that is the word, being disciple. From the word disciple, it means discipline. Mahirap po kasi yung pagiging disciple eh. There is a discipline. Meron tayong sakripisyo. Meron tayong mga tatagtagin. Meron tayong mga bibitawan. Kaya nga sabi po sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting into the sea, for they were fishers, and said unto them, Follow me, be my disciple. Follow me, and I will make you fishers of men. And look at the word, and they straightway left their nets and followed Him. Ito po ay mga tao na kung saan meron po sila maaring kabuhayan, meron po sila mga kapatid na maaring mga pwedeng iwanan sa buhay, pero sila po ay naglalayag, naglalatag ng kanilang lambat, pero nung sila po ay tinawag ng Panginoon, sabi niya, and straightway, walang pagsusubali. Handa nilang iwanan kung ano man ang kanilang nasa kamay. Because they are not just willing to know Christ, they are not just willing to receive Christ, they are willing to follow Christ. There is a sacrifice, there is a discipline. Kaya nga sabi po rin sa isang verse, Luke chapter 9 verse 23, and He said unto them, kayong mga crowd, kayong mga Christians, there is a narrow way. Meron akong pupuntahan, pero bibihira ang makakasama sa akin. Pero kung gusto nyong pumunta, if there is a condition, hindi madali, if any man will come after me, sabi ng Panginoon, let him deny himself. Meron kang tatalikuran, meron kang handang isakripisyo, and take up his cross daily and follow me. Being a disciple takes discipline. You need to deny yourself. Ano ba, pag sinabing deny yourself, yung gusto mo, yung gusto ng katawan mo, yung gusto ng mundong ito, you are willing to deny. You are willing to sacrifice. Ano ba ang gusto ng katawan? Sa umagang ito, anong gusto ng inyong katawan? Matulog. But if you want to follow Christ, you will deny. Handa kang kalimutan muna. Ano bang gusto natin? Gusto natin nasa labas. Gusto natin mga makabundong bagay. Gusto natin yung mga ganito. If you want to follow Christ, you need to deny yourself. What's in your hand? Katulad po nun, they're holding their nets. They are willing to sacrifice for the Lord. When we say cross, I will come, let him deny himself and take up his cross daily. It speaks about faith. It speaks about obedience. It speaks about holiness. If you want to follow Christ, you should learn to deny yourself. Lagi mong isipin,
paano yung sarili ko, paano kami, paano ganyan. Pero sabi ng Panginoon, matuto kang magtiwala. Take up your cross daily if you want to follow Christ. Maraming hindi kayang sumunod sa Panginoon sapagkat kulang sa pananampalataya, walang tiwala, walang pagsunod. We are not willing to take what's in our hands. Pero mga kapatid, makikita po natin dito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and everyone that striveth for the mastery is temperate in all things. Yung pong mga nag-aaral, mastery, yung mga virtuoso sa musician, gusto nilang maging master ng violin, ng piano, talagang sila ay temperate, nagtitimpi sila. O sabihin natin sa sports na lang, yung mga boksingero, gusto nilang maging magaling, they are temperate. They are temperate in all things. Anong ginagawa nila? They deny themselves. Siyempre, malapit na ang weigh-in, i-deny muna nila yung masasarap na pagkain. May pera din naman sila, kaya nilang kumain. Even yung kanilang pakikipagsama sa kanilang asawa, i-deny nila yon. Ang dami nilang mga i-deny. That's discipline. Every man na mga taong striveth for the mastery is temperate in all things. Pero, pagkatapos ng lahat ng yon, at sila'y nanalo, they will have a reward. Pero sabi down, they do obtain a corruptible crown. Pero yung reward nila, nakakalimutan din sila eh. Yung kanilang reward, nakukorrupt din. Nalalaos din. Naglalaho din. Pero sabi ni Apostle Paul, tayo ganun din. We strive at the mastery. We take discipline. We sacrifice for the Lord. But we have an incorruptible reward. Yung ating reward, ito yung reward natin sa langit. Ito yung reward natin na pag humarap tayo sa Panginoon. At sabi po dyan, and they straightway left their nets and follow Him. Look at this. Mga mangingisda, maaring kabuhayan nila to, maaring dito na sila lumaki, maaring ito na yung kanilang comfort zone. Sabi ng Panginoon, and they straightway left their nets and followed Him. Binitawan nila. Napakahalaga. Siguro nung sila mga kabataan pa lang, bata pa lang, hawak na nila ang lambat na yon. Araw-araw yun ang kanilang hawak sa buhay. Maaring yun ang kanilang bubuhay sa kanilang pamilya. Napakahalaga sa kanilang lambat na yon. But straightway, they left their nets and followed Him. Ano ang kaya mong iwanan para sa Panginoon? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa Panginoon? God is not selfish. Hindi naman kinukuha ng Panginoon lahat para sa atin. Alam ng Diyos na meron din tayong pamilya, meron tayong mga pag-aaral, meron tayong mga bagay-bagay na para sa ating sarili. Pero pag tinatawag na tayo ng Diyos, ano ang kaya mong iwanan para sa Diyos? Straightway, walang pag-atubali. And speaks about commitment. That's the problem with many Christians today, with many churches today. Itong mga taong ito, kaya naging malago, handa silang isakripisyo ang mga bagay para sa Panginoon. They are willing to straightway left their nets. Handa silang bitawan ng iba para sa Panginoon. Pero maraming Kristiyano, ang Diyos sa kanilang buhay, ang tila ba napakadaling bitawan. Ang daling bitawan ng Diyos when we have some other commitments, when we have some other priorities, when there's someone na kung saan maaring we can encounter, napakadaling iwanan ng Diyos. Kadahilanan, bakit iba talaga ang mga unang mananampalataya? Look at this, ha? Kabuhayan na yon. Kung tutuusin, kabuhayan yan, ba't ko iiwan? Pero meron din pangako ang Panginoon sa kanila eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Peter, Andrew, hindi na isda ang huhulihin nyo. Mabubulok yan. I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin. Mga kapatid, if you take care of the kingdom of God, God will take care of you. Hindi pababayaan ng Panginoon ng pamilya mo, hindi pababayaan ng Panginoon ng negosyo mo, hindi pababayaan ng Panginoon ng buhay mo. If we will just willing to straightway left their nets and followed Him. Are you willing to straightway left your nets? Are you willing to sacrifice for the Lord? Maaring nandito tayo kasi wala namang hawak tayo. Pero paano pag meron kang ibang hawak? Sabi ko nga, you are being obedience, but how about sacrifice? Anong pinagkaiba ng obedience sa sacrifice? Obedience, sumusunod ka out of your comfort zone. Nandito ka ngayon, kasi wala ka naman talagang gagawin, naiinip ka. Nandito ka ngayon, kasi
wala kang ibang priority, nandito ka ngayon kasi malakas ka. How about meron kang gagawin? Willing mo bang i-deny? How about antok na antok ka, puyat ka? Willing mo bang isacrifice muna ang pagtulog mo? Kung ano yung nasa kami mo, meron kang nais na bilhin, willing mo bang ibigay, isakripisyo para sa Panginoon? But not all Christians are willing to sacrifice. But these disciples, straightway, Panginoon, mahalaga din sa amin to. Panginoon, alam mo namang, dito na kami lumaki, pero walang pag-atubali, walang tanong-tanong eh. Hindi sila nagtanong, Lord, bakit bibitawan? They follow Jesus Christ sapagkat nagtitiwala sila sa pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, patibayin natin ang ating commitment sa Panginoon. Patibayin natin ang ating relasyon sa Panginoon. If only all Christians will lead to be a disciple, it will empower the church. It will empower the church. So level up your relationship. Hindi lamang tayo for being a crowd. Nagpapasalamat tayo dati. Akala ko, okay na yung kilala ko ang Diyos. We are a Christian country. From being a crowd, to be a Christian, to be a disciple. But we should also level our relationship to being a discipler. Ano po yung being a discipler? Ang Panginoon, umalis na. Wala na ang guro, nagpunta na sa bayan ng langit, pero bakit marami pa rin na nagpatuloy? Sapagkat ang mga disipulong ito na dating tinuturuan lamang, sila na ang nagtuturo ngayon. That is being a discipler. And that is the secret for empowerment of every churches. After some period of time, sila po ay nagpatuloy sa Panginoon. At itong mga pagpapatuloy nila sa Panginoon, nakasama nila ang Panginoon, nakita nila sa kung paanong naghimala ang Panginoon, nakita nila ang mga lakad ng Panginoon. Pero isa sa nakita nila sa Panginoon, ano ba talaga ang vision nito? Bakit ba talaga ang Diyos ay nagpunta sa lupa? Hindi ba siya magiging hari? Papasok kami sa Jerusalem, bakit nakasakay sa donkey? Bakit siya ay pinanganak sa sabsaban? Ano ba talaga ang mission? Ano ba talaga ang vision ng aming Rabbi? And the disciples, for 33 years, or for sabi natin almost 30 years, nakasama nila ang Panginoon. The disciples caught the vision. Nakita na nila, maraming purpose ang Diyos. Maraming gusto, pangarap ang Diyos para sa mundong ito. Gumaling, dumami, mag-multiply, pero hindi lang yun. Nakuha nila, papunta sila sa Panginoon. Sabi nila, kung ang vision lang ng Diyos ay kami ay makakilala at magligtas, maaring nung namatay ang Diyos, nagpakita ang Diyos sa kanila, maaring pwede na silang isama ng Panginoon sa langit. Kayong aming mga disipulo, naging matapat, halika kayo at sumama na kayo sa akin, magulo ang mundong ito. Bakit kami iniwan? Bakit ba kayo dumating? They caught with the vision, and that vision is our mission. Ano po ba ang vision ng Panginoon? Ano po ba ang pinakang dahilan sa pagbaba ng ating Panginoon? At ano tong mission na iniwan sa atin ng Panginoon? Ang Panginoon, merong vision na binigay sa disciples. Nung namatay siya, nabuhay muli, umakyat ang Diyos. Kung talagang kayo ay tagasunod, dapat sinama kayo ng Diyos eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa tapos. There's still a mission. And what is that mission? That is the Great Commission. Matthew chapter 28, papaalis na ang Panginoon. Nagbilin siya sa kanyang mga disipulo. Sabi dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ito po ang huling bilin. This is the mission. Bakit tayo po ay nagpapatuloy sa buhay na ito? Ito ang dahilan, bakit ikaw bilang Kristiyano, nandyan ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggang langit, pero bakit nandito ka pa? Meron kang mission. Ano po yung mission na yan? To be a discipler and disciple of Jesus Christ. Number 1, let us see the word go. Go is a command. It is a command. It is an action word. It is a verb. Unang-una, sabi po ng mga disipulo, go! Hindi naman lumayas, iba yung lumayas, ano bang pwede? Humayo, umalis kayo. Pumunta kayo doon. Go! It is a command. Hindi po nakiusap ang Diyos na, please naman. Hindi po sinabi ng Panginoon, kung gusto nyo. It is not an option. It is a command. Iniutos ng Panginoon, hindi kayo sasama sa akin. Bakit? Merong pang mission. There is a command. And that is a command is to go.
Mga kapatid, marami po tayong mga kautusan, pero ang huling kautusan ng Diyos sa atin, humayo tayo. Humanap tayo ng mga kaluluwan na nangangailangan pa ang Panginoon. Go, therefore. And therefore is a word of conclusion. Pag sinabing therefore, I conclude, ito na yung pinakang mahalaga, ito na yung summary sa lahat ng aking mga sasabihin. Therefore is a conclusion. Alam nyo, napakahalaga nung salita ng isang taong mawawala. Napakahalaga ng salita ng isang taong namayapa. That is the conclusion eh. Yung final word. This is the final word of Jesus Christ. Go, therefore, conclusion. Ito ang huling habilin. Maraming mga teachings na pwedeng balikan ng Panginoon. He can recall the Beatitudes. He can recall mga ganto-gantong bagay. Pero sabi ng Panginoon, this is the summary of your mission. To go, therefore, and what is that vision? And teach. Teach means to disciple. And teach, that is the core value or the core mission of every Christian and churches. Yan po ang pinakang mahalaga. Marami tayong mga ibang gawaing karagdagan. Pero ang pinakang gawain ng iglesia ay mag-akay at maghanap ng kaluluwa so that we will help them to turn back their relationship with Jesus Christ. Hindi sinabing go ye therefore and dance, hindi sinabing go ye therefore and music, go ye therefore and build a building. Maganda po yan sa iglesia na meron tayong mga naipapatayo, meron tayong mga musika, meron tayong mga iba't iba. Pero sabi ng Panginoon, what is the core and what is the conclusion? Teach. Ang pinakang mahalaga sa iglesia ay ang kaluluwa na naaakay natin sa Panginoon. If you are contented na meron tayong gawain, meron tayo, it's not enough. Your mission, madala mo ang mahal mo sa buhay pabalik sa Panginoon. Your mission, madala mo ang kaklase mo sa Panginoon. Your mission, madala ang katrabaho mo para sa Panginoon. Our mission is to teach. And what is the crowd? The crowd is all nations. Hindi lamang sinabi ng Panginoon na okay na kayo dyan, ilan ba kayong Kristiyano? Tama na yan. Sabi ng Panginoon, no. Hindi rin sinabi ng Panginoon, Jerusalem lang. Sabi ng Panginoon, what is the crowd? Ang dami pang nangangailangan, all nations. Sa atin na lamang. Titingnan mo, di ba? Kaya ang Panginoon, malinaw eh, sinabi ng Panginoon na mas makitid ang daan sa langit kaysa patungo sa lugar ng impyerno. Mas mahirap makarating sa langit. Habang papatagal ng papatagal, palaki ng palaki ang impyerno sapagkat paparami ng paparami ang papunta. Just look in every churches, this is the Lord's Day. Bilangin mo ang mga nasa loob ng iglesia, i-compare mo sa mga nasa labas. Mas marami. Ang ibig sabihin ng kapatid, ang dami pa rin nangangailangan na maintindihan bakit nila kailangan ang Diyos. Na hindi mo lang kailangan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi mo lang kailangan ang Diyos sapagkat ang Diyos, ikaw ay pwedeng palakasin, ikaw ay pwedeng pagpalain, ikaw ay pwedeng i-promote. Lahat ng bagay na yan, temporary din. Pagalingin ka man ng Diyos, ang katotohanan, darating at darating pa rin ang kamatayan. I-promote ka man ng Diyos ang katotohanan, tayo po ay babalik sa kung ano man ang meron tayo sa mundong ito, at yun ay ang wala. Kung yung mga temporary things lang yon, ang kayang ibigay ng Diyos, kaya rin ibigay ng tao yon. Ang hindi kayang ibigay ng tao, yung pag tayo ay namatay, sino ang pwede lamang makapagligtas ng iyong kaluluwa? Yan po ang ating core. And there are lots of crowds. Hindi lamang sa community, but even our family, nangangailangan pa rin ng salita ng Diyos. Nangangailangan na maintindihan ang kanilang pagbabalik ng kanilang tunay na relasyon sa Diyos. That is the core. Young people, leaders, ladies, we have different ministries, but that is not the core. Bakit di pa bumabalik ang Diyos? Kasi kailangan pa nating tumugtog ng marami. Bakit di pa bumabalik ang Diyos? Kasi kailangan maitayo pa yung building. Hindi yan eh. Ang dahilan bakit hindi pa bumabalik ang Diyos, nag-expect pa siya, meron pa bang kaluluwa na nais niyong ibigay sa akin upang kumilala sa Diyos? Habang pinagpapatuloy natin ang ibang gawain, huwag nating kalimutan na merong mga kaluluwa na nangangailangan. And what is the continuation?
Sabi diyan, go ye therefore, chap-chapin natin and teach all nations, that is the crowd, baptizing them. It speaks about continuation. Pinakilala ang Diyos, tinuro ang Diyos, tumanggap sa Diyos, nakarating sa iglesia ng Diyos. Ano yung pagpapatuloy? Until they were baptized. Mga kapatid, this is the continuation or confirmation. Ang isang talagang tunay na kumilala sa Diyos, hindi lang kumilala sa Diyos, tinatanggap niya ang iglesia ng Diyos. Siya ay sumusunod sa tubig ng bautismo. Kung kayo ay bagong mananampalataya, meron kayong relasyon sa Diyos, dadating sa punto ng iyong buhay, dahil ikaw ay sumusunod, ikaw ay lumalago, ikaw ay nagtitiwala, merong iglesia na kung saan dais mong ipagpatuloy ang iyong pagsunod sa Diyos. Baptizing them. Hindi sinabi dyan na, matapos yung turuan, tapos na yon. There should be continuation. And of course, there is a complement. Paano namin to gagawin, Panginoon? Ay wala ka na, nasa langit ka na, wala naman sa amin magpapagaling dito, bagamat binigyan sila ng ganong kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, don't worry, gawin nyo yan in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. That is the complement of the gospel. Alam nyo, ang hirap mangaral kung sa ating sarili lang. Kahit kaming mga pastor, we are just a channel of the Word of God. Anong sasabihin namin dito? Anong kakayahan namin para sabihin ito ang pangako ng Diyos? Hindi naman, kasi yan ang pangako ng Diyos, hindi namin pangako. Anong kakayahan natin para sa isang tao, tayo nag-share ng gospel, ay maniwala sa atin, mabuksan ang kanilang puso, in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Our authority is coming from the Lord Jesus Christ, sapagkat ito'y galing mismo sa pangalan ng ating Panginoon. In the name of the Father. Kaya nga, ano ba ang vision ng Panginoon nang siya'y bumaba? Since Old Testament, naghihintay na ang mga tao, ano bang gagawin ng Panginoon? Kaya nga inaabangan nila, saan kaya ipapanganak? Siguro pag ang Panginoon pinanganak, nasa isang magandang kaharian, tapos may mga trompeta, may mga sundalo, may mga kawal. Pero bakit dumating ang Diyos? Nasa sabsaban, walang tao. Bakit? Sabi ng Panginoon, for the Son of Man is come to seek. Naghahanap siya. Sino pa ba ang hindi nakakakilalang tunay? To seek and to save which was lost. That is the vision and the mission of every Christian. There is a vision. At yung vision na yon, ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga disciples. At nung wala ng Panginoon, there is a mission to seek and to save that which was lost. Meron ako nabasang sabi dyan, unless and until the future of the world become more important than your future, you don't have a future. Medyo parang sabi ko, bigat nun ah. Malibang iniisip mo ang kapakanan, ang future ng iba, higit pa sa iyong future, you don't have a future. Lahat naman tayong iniisip yung sarili natin eh. Paano yung future ko, paano yung bukas ko, paano yung... Hindi natin masyadong iniisip ang iba. Pero sabi po dito, kailangan hindi lang sa ating sarili ang ating iniisip. Ang pinag-usapan natin ditong future, not just future eh. Kasi ang mga tao, laging nakatingin lang sa temporary future. Ano yung temporary future? Paano kaya kami next month? Ano kaya next year? Hanggang kailan kaya ako? Temporary lang yan eh. But there is this eternal future. Either eternal death or eternal life. Sabi ng Panginoon, wag lang future mo, tingnan mo, ikaw okay ka na eh. Tiyak ka na sa Panginoon. Tinatanggap mo ang Panginoon. How about the future of our loved ones? How about the future of your classmates? How about the future of your workmates? You don't have a future. Kaya nga sabi sa Matthew 16 verse 25, for whosoever will save his life, yung laging sarili ko lang. For whosoever, yung parang hindi ko bibitawan to, dito lang ako. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Pinapakita po natin ng Panginoon dito the value of soul. Ngayon, it seems tayo naman kahit papaano we're doing what we can do pagdating po sa pag-akay ng kaluluwa. Hindi man tayo nagbahagi, meron tayo ibang bahagi dyan, nagiging parte tayo. Alam niyo ang medyo mahirap, hindi lamang po yung ang tao ay kumilala sa Diyos. Papaano niya ipagpapatuloy ang kanyang relasyon sa Diyos? Yan ang kulang sa atin. Kasi meron tayong professions of faith, linggo-linggo po, may mga bisita, pero bakit hindi nagpapatuloy? What we are lacking is what we call consolidation.
Ano po yung tinatawag nating consolidation? Matapos mo silang mawin, paano sila magiging matibay na isang disciple? Ang bridge po niyan, ang tulay niyan, yung tinatawag na consolidation. Ano ba yung consolidation? From the word consolidation, nandyan yung word na solid. Pag sinabing solid, matibay. Patibayin natin. Ano po yun? Ganito po yan eh. Parang yung isang halaman, meron kang buto, yung balatong or kung ano pa man, itinanim mo. Matapos mong itanim at iniwan mo na, binalikan mo, matapos ang 6 na buwan, 50-50 mabubuhay yun. Baka hindi lang. Bakit? Ay kailangan may nagdilig, kailangan may nagtingin, kailangan may nagkultivate, kailangan na arawan. Ibig sabihin, dapat inaalagaan, binabantayan. Yung isang kapapanganak, diba? Meron tayong tinatawag NICU. Ano yung NICU? Nursing Intensive Care Unit. Medyo alanganin, parang hindi mabubuhay. Kailangan bantayan dito yan, talagang monitor. Tingnan nyo lagi, bantayan nyo. Pag medyo okay na, ibibigay sa nanay, babantayan pa rin. Meron ba ditong naging nanay nung pinanganak ay basta iniwan na lamang dyan at sige, mabubuhay din naman yan. Babantayan eh. Yan ang kulang sa atin, consolidation. Nashiran mo na eh, tapos na. O bahala ka na dyan, magpatuloy ka sa Panginoon. Kailangan natin na magbabantay, kailangan natin na mag-aalaga. Kaya napakahalaga mga kapatid, kung papaano natin aalagaan ang kaluluwa. Papaano natin sila tuturuan, paano natin sila ipa-follow up, paano natin ipaparamdam na we are welcome with them. First, you need to have a concern. Diba? Alam nyo, kayo ay nagpatuloy sa Panginoon kasi may nag-alaga din sa inyo. May pumansin sa inyo. May nag-follow up din sa inyo. Hindi kayo basta sumibol na lamang dyan na ako'y dire-diretso. May mga nangulit din sa inyo. May mga nag-text din sa inyo. May kumaway din sa inyo. And we are debtor. Meron tayong pagkakautang na ganun din sa ating buhay. Mga kapatid, maraming mga bago palang mananampalataya dito, kumakampay, lumalangoy bilang Kristiyano. Tulungan natin. Iparamdam natin that you are welcome here sa anumang paraan na pwede nating tulungan. That is consolidation. Ngayon, sabi po dito, consolidation is the process of care, attention, continuous contact with the new believer, starting from their conversation until the moment they feel strong and cheerful about becoming a disciple of Jesus Christ. Hindi man ikaw yung nagtanim, pero pwede kang maging bahagi sa kanyang buhay. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 8, maaring nagiging pagtatalo. I have planted, sabi po ni Apostol Pablo kasi nagtuturuan sila, kanino bang bunga yan? Sino bang nag-disciple dyan? Sino bang nagturo dyan? Maaring sabi ni Apostol Paul, I have planted, ako ang nagtanim, pero si Apollos ang nagdilig, pero Diyos ang magpapalago. Ganon din po sa gawain sa kaluluwa. Maaring hindi ikaw ang nag-share, hindi mo yan bunga, pero pwede ikaw mag-water. Pwede ikaw mag-cultivate. Pwede mo pa rin siyang tulungan. Hindi pwedeng kung sino lang nag-invite, siya lang ang kakilala. Kailangan, we should multiply. Kailangan, natitrain din natin sila, napapansin natin ang bawat isa. So that neither he is that planted of anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Tungkulin lang natin magtanim, tungkulin lang natin mag-alaga. Pero minsan napoprostrate tayo, Lord, bakit gano'n? Parang hindi lumalago ang Panginoon na magpapalago. Now he that planted and he that watereth are one, iisa lang yan, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Ito, iba-iba ng labor eh. May nagdilig, may nagtanim, merong nagpaaraw, hanggang sa lumago. Alam nyo, napakasarap. Meron tayong bahagi sa isang kaluluwa. Mga kapatid, that is the culture of every churches. Na ang kultura sa mga churches, even ng mga Baptist churches, basta't ako'y tumatanggap, basta't kilala ko na ang Diyos, basta't ako'y nabaptize, anong concern ko sa buhay ng iba? You should also have a concern with the souls of others sapagkat once in this life, may naging concern din sa iyo. Kaya every time we have a visitor, let them feel that they are welcome. Diba? Kung ikaw ang nag-disciple dyan, pwede mo ba akong tulungan? Absent ako ngayon, ikaw naman mag-follow up and so on. Bakit? Minsan pa may lumapit din sa inyo. Minsan pa may nangalaga din sa iyo. And discipleship is not just the work of a pastor.
It is a work of every Christian. Tungkulin. Sapagkat walang pinakang mahalaga kundi ang kaluluwa. Sabi ni Adrian Rogers, you can't measure the value of the human soul. You can measure the value of the human soul. Alam niyo ba ang church, ano ba ang ating produkto dito? Kung tayo ay market, kung tayo ay kumpanya, anong pinakang produkto natin? Okay? Yung ating music? Hindi. Sabihin natin na to, yung multimedia? Hindi. Ang pinakang binebenta natin sa tao, salita ng Diyos. Higit sa lahat ang kaligtasan. Ano yung ating bunga? Kaluluwa. Bakit walang makakatapat sa halaga ng kaluluwa? Sapagkat pag ang tao po namatay, kaluluwa lang ang pwedeng makabalik sa Diyos. Kaluluwa mo lang ang haharap sa Diyos. Lahat ng talento mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng inipon mo, hindi mo madadala. Ang pwede lang dalhin ng tao, kahit sino ka pa man, mayaman ka man, artista ka man, politiko ka man, magaling ka man, mahirap ka man, lahat pare-parehas, kaluluwa lang ang madadala mo papunta sa Panginoon. Pero ang kaluluwang yan, haharap sa Diyos. At makikita kung ito'y katanggap-tanggap, malibang tinanggap mo ang Diyos ng tunay sa iyong puso bilang tagapagligtas. Kaya napakahalaga ng misyon ng bawat Kristiyano at churches sapagkat ang misyon natin ay kaluluwa. Diba? Kung ang inyong misyon, kung ang inyong purpose ay makapagtayo ng bahay sa sakyan, walang masama dyan. But may I tell you, iiwan lahat. Pero kung ang inyong naipundar sa lupang ito, hindi lamang material, kundi meron kayong kaluluwa na naging bunga, kasama mo sa langit ang kaluluwang yan. Diba? Kaya napakahalaga na meron tayong kaluluwa na naaakay sa Diyos. Hindi ka mag-isang pupunta. How is the soul of your family? How is the soul of your friends? That is the value of every soul. Biruin mo, kung ang mga bagay na ito ay may presyo, may halaga sa mundong ito, ang mga possessions, may halaga. Pero pag namatay, wala nang halaga. Ibig sabihin, wala rin palang value bandang huli. Kaya ang pinakang may value lang kung ano yung pwede mong panghawakan hanggang huli, walang iba kundi ang iyong kaluluwa na harap sa Panginoon. Kaya church, let's pray. Manalangin tayo na sana hindi lang tayo nagpapatuloy. Marami dyan na talagang mga akala nila ganito lang ang buhay, akala nila okay na ang kilala ang Diyos. Minsan frustrated din tayo, no? Kasi tanim tayo ng tanim, pero parang walang bunga. Sabi ng Panginoon, magtanim lang kayo. Yung increase, ako ang bahala dyan. Maaring akala mo wala, pero may mga time pala na late lang ang kanyang conversion, late lang ang conviction, tanim lang tayo ng tanim. Pero kahit marami tayong tinatanim, kahit may isa lang na nagbunga, sulit na. Diba? Sulit na. Napakasarap nung masasabi mo sa iyong buhay, meron din akong bunga sa pananampalataya. Meron akong bunga sa pananampalataya, hindi man ako nag-soul win, pero bisita ko. Kung hindi man bisita ko, tumulong din ako, sumama din ako, naging bahagi din ako ng kanilang buhay. That is discipleship. And you should desire for your life. The remaining purpose of your life, what is the remaining purpose of your life? Matapos mo yung iyong masteral? Matapos mo yung bahay mo? Ma-promote ka? Is that the remaining purpose of your life? Kung yun ang purpose ng life mo, pag namatay ka, wala din pala lahat. Anong klaseng purpose yun? Remember, the remaining purpose of your life, may bit-bit kang kaluluwa pagharap mo sa Diyos. Kaya every time, Lord, sige, okay lang yan, nagpapatuloy tayo kasi nasa mundo tayo, kailangan natin mag-build dito, kailangan natin magpatuloy, okay lang yan, pero wag mong kalimutan, meron kang pinakamahalagang purpose, haharap ako sa Diyos, hindi lang kaluluwa ko, may bit-bit akong kaluluwa para sa Kanya. Every day, even just one more soul, ang Panginoon nga, hindi naman marami, 12 lang even just one soul na maakay mo sa Panginoon, the value of one soul is incomparable sa anumang mga possession na napundar mo sa mundong ito. Sapagkat at the end, kaluluwa mo at kaluluwa na naakay mo sa Diyos, yan lang ang kaya mong dalhin pag namatay ka sa lugar ng langit. So may we have that vision if we want to empower our church, relationship, fellowship, and discipleship. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's go to the Lord in prayer for our offering. Tayo po'y manalangin.